Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat mga kapanalig. Narito na po pala yung aking third vlog na ginawa. Sana po nagustuhan nyo po yung aking previous video. Tara po mga kapanalig, simulan na po natin yung pag-aaral po natin sa mga salita ng Diyos. Mga kapanalig, narito po yung content title ko po ay tungkol po sa kayamanan o kabalisahan na matatagpuan po sa aklat ng Mateo chapter 6 verse 24 to 34. Mga kapanalig, ano po ba mahalaga sa atin? Kayamanan o Diyos? Gaano po ba kahalaga yung kayamanan sa atin? Kung yumaman po ba tayo, mahalaga pa rin po ba sa atin yung Diyos? Alam ko po sa panahon po natin ngayon, mahalaga yung kayamanan. Pero kung wala po tayong kayamanan, wala po tayong pambili sa ating mga pangangailangan. Mga kapanalig, nakakalungkot man po isipin na hindi po tayo umaasa sa tulong ng Diyos. Umaasa po tayo sa tulong ng ating mga sarili. Kaya po mga kapanalig, kung tayo po ay aangat o magiging maunlad sa ating estado, huwag po natin kakalimutan ang pasalamatan si Lord kung ano po ay ating maabot. Pero dapat po natin isipin mga kapanalig, nung tayo pinanganak, tayo po ay walang pag-aari sa mundong ito. Mga kapanalig, kahit po yung buhay po natin ay hiram po natin, kahit wala po tayong karapatang maging mapagmataas, dahil yung Diyos po yung nagiging dahilan ng pag-angat po natin. Mga kapanalig, kinukumpara po tayo sa isang ibon na malaya dahil hindi po nila iniisip yung kanilang kakainin o makakain. Dahil sila po ay masipag. Kaya po mga kapanalig, huwag po tayo mabalisa dahil si Lord po yung ating provider sa ating lahat ng mga pangangailangan sa araw-araw po nating pamumuhay. Kabalisahan, yan po yung problema po natin mga kapanalig na nauuwi sa hindi magandang desisyon. Mga kapanalig, kung gagawa po tayo ng desisyon ay mag-isip po tayo ng mabuti. Kung mababalisa po tayo ay nahirapan po tayong makapag-adjust o makapag-move on dahil nakapokus po tayo sa ating mga nababalisa. Mga kapanalig, yung nakakadama po pala ng kabalisan ay may mahinang pananampalataya. Mga kapanalig, para po sa akin masarap po ipakinggan yung pangako ng Diyos na hindi ko kayo iiwan ni pababayaan man, na kanyang handang tuparin kung susunod po tayo sa kanya na mabuti. Pero ang tanong po mga kapanalig ay, bakit pa po tayo mababalisa kung may pangako po siyang hindi tayo iwanan? Mga kapanalig, lahat po pala ng ating mga bagay na hinihingi ay alam na po ni Lord. Mga kapanalig, kahit hindi po natin sabihin sa kanya, ay kanya pong ibibigay. Mga kapanalig, hanapin po natin at pahalagahan po yung tunay na kanyang kaharian. Walang iba po kundi yung kaharian ng Diyos. Ganon din po sa ating uri ng pamumuhay dahil nakasaad po ito sa aklat ng Roma chapter 12 verse 12. Mga kapanalig, pinapaalala po ng ating Panginoong Hesus na huwag po tayo mag-aalala sa panahon ng bukas dahil hindi po natin alam kung ano ang mangyayari sa darating na umaga. Narito naman po yung 5 katanungan ko po para sa inyo mga kapanalig. Mga kapanalig, ano po ba yung mahalaga sa atin? Yung kayamanan o si Lord na ating sinasamba at pinaglilingkuran? Mga kapanalig, ano po ba yung mas dapat nating i-priority? Mga kapanalig, sa panahon po ba natin ngayon ay kailangan pa po ba natin yung Diyos? Oo, hindi. At bakit po? Mga kapanalig, ano po ba yung mas mahalaga sa atin? Yung Diyos o yung mga blessings po niya? Mga kapanalig,
Kung marami po ba tayong pera ay kakailangan pa po ba natin si Lord? Para po sa akin mga kapanalig, aanin ko po yung kayamanan kung wala po tayong kaligtasan, di po ba? Halimbawa po niyan mga kapanalig, may taning na po yung ating buhay, paano po natin magagamit yung ating mga kayamanan? Mga kapanalig, kung marami po tayong sakit o karamdaman, madadala po ba natin ito sa ating pag-alis sa mundong ito, yung ating kayamanan? Ang aking mga kasagutan tungkol po sa aking mga katanungan ay malaking hindi. Mga kapanalig, bilang isang mananampalatayang Kristiyano, hanggang may lakas pa po tayo ay maglingkod na po tayo ng maaga sa Kanya. At lagi po natin siyang unahin. Dahil mga kapanalig, ito po yung nakasulat sa isa sa 10 utos ng Diyos. Sabi po niya sa 10 utos, ibigin mo ang Diyos ng buong puso, ng buong pag-iisip, at ng buong kaluluwa. Hanggang maaga pa po ay dapat po natin siyang i-prioritize. Yan po sana lagi yung ating tatandaan mga kapanalig. Dahil sa Lord lang po yung may kapangyarihan tungkol po sa ating mga buhay. Kailangan po natin mga kapanalig si Lord God dahil siya lang po yung nakakaalam ng oras, panahon, estado at ano man po yung ating trabaho o ginagawa sa araw-araw nating pamumuhay. Mga kapanalig, mas kailangan pa po natin siya higit pa po sa kayamanan tinataglay natin na nagmumula po sa Kanya. Para po sa akin mga kapanalig, mas mahalaga pa rin po yung blessings. Dahil kung babaliwalain po natin yung Diyos, hindi po tayo pakikinggan. Kaya mga kapanalig, dapat po nating maging mindset dito ay lagi po natin siya i-prioritize o unahin higit pa po sa ating mga sarili. Sa panahon po natin ngayon, mas nakakalungkot isipin mga kapanalig na mas pinapriority pa po natin yung pera. Pero bakit mga kapanalig at para saan po tayo nagtatrabaho? Para po kumita at guminhawa po yung mga buhay po natin mga kapanalig, di po ba? Pero po minsan mga kapanalig, kung ugaling workaholic po yung isang tao, nakakalimutan po yung isang araw, walang iba po kung hindi yung linggo. Para po sa akin mga kapanalig, kung ako yung manggagawa ay hindi ko po kakalimutan yung isang araw, walang iba po kung hindi yung linggo. Dahil yun lang po yung time na maibibigay ko po para sa Kanya. Mga kapanalig, kung ako po yung manggagawa ay hindi ko po kakalimutan yung araw ng linggo dahil yun po yung importante. Dahil siya po yung ating tagapagligtas. Mga kapanalig, nakakalungkot man pong isipin na wala po tayong time sa Kanya at mas importante pa po yung trabaho na ibinibigay po niya kaysa sumamba po sa Kanya at maglingkod po sa Kanya. Mga kapanalig, bago po magtapos yung aking third vlogger videos na inihanda, may maikling kwento po akong inihanda sa inyo na pinamagatang mahal ko yung trabaho ko. May dalawang lalaking nagtatrabaho sa isang kumpanya na nagngangalang Mateo at Lucas. Sila ay napakasipag, gustong gusto sila ng kanilang boss. Buong araw hanggang gabi ang kanilang trabaho. Sa kanilang sobrang kasipagan ay inaabot na sila hanggang madaling araw sa kanilang pinagtatrabahuhang kumpanya. Ngunit lumipas yung isang linggo ay nagtatrabaho pa rin sila. Umagahan, may masamang balita yung nakarating sa kanilang dalawa tungkol sa kumpanya na kanilang pinagtatrabahuhan na ito pala ay magsasara na. At laking gulat po ng dalawa nang malaman nila, kaya't lumabas sila upang kausapin ng boss. At sa kasamang palad ay namatay na po pala ito. Mga kapanalig, gaano man po natin kamahal yung ating trabaho, dapat po natin i-prioritize yung nagbibigay nito sa atin. Para po hindi po tuluyang mawala ito sa atin. Hanggang maaga pa po mga kapanalig, huwag po nating hayaang magsisi po tayo sa huli, kagaya po ng ating kwento. Unahin po natin siya mga kapanalig tuwing araw ng linggo dahil yun lang po yung araw ng pagpapasalamat natin sa Kanya at para mapaglingkuran po natin siya. Mga kapanalig, kung nagustuhan niyo po yung ganitong content o topic o di kayo mga usapin na kagaya po nito, huwag niyo pong kalilimutang mag-subscribe at mag-comment para po may update ko po kayo sa aking ilalabas na more videos.
Salamat po sa time mga kapanalig. See you on my fourth vlog. God will bless you. Peace of mind everyone mga kapanalig. Goodbye.